Una po sa ating mga balita, mas maraming prominente na individual ang naghain ng kani-kanilang ikatlong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kabilang na po rito ay ang ilang pambato ng Partido Liberal sa pagkasenador. Mula po sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila, alamin natin ang update mula sa aming kasamang si Ria Fernandez live. Box office ang punong tanggapan ng Commission on Elections dito sa Intramuros, Maynila dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga individual na may prominenteng pangalan at batikan na sa politika. Halos lahat nga sila ay naghahangad ng pwesto sa Senado at una na nga riyan ang konsehal ng Parañaque City at aktres na si Alma Moreno na tumatakbo sa ilalim ng partidong United Nationalist Alliance o UNA. Nito ring umaga naghain ng Certificate of Candidacy ang isa pang una senatorial bet na si Sulu Princess Jaisel Kiram. Isinusulong niya ang kapayapaan sa Mindanao at pagbawi sa ating teritoryo. Pakinggan natin si Princess Kiram. I think panahon na ho ngayon na tayong lahat ay isa puso po ang advokasya at ang laban po ni Princess Kiram na muling pagbawi ng ating teritoryo para sa bawat Filipino ay maging laban po ng bawat Filipino. Kirby, magkakahiwalay na mga dumating ang ilang senatorial bet ng Liberal Party. Universal healthcare para sa lahat at paglaban sa korupsyon ng advokasya ng three-time senatorial candidate na si dating PhilHealth Director Risa Ontiveros, pagpapaunlad sa sektor ng turismo ang pangako ng dating TIEZA Chief at anak ni outgoing Senator Lito Lapid na si Mark, suporta naman sa mga magsasaka at mas maraming trabaho sa sakahan ang plataforma ng dating mambabatas at dating Food Security Secretary na Pangilinan, habang ang kapatid ni Senate President at LP Vice Chairman Franklin Drilon na si Cesar ang naghain ng kanyang COC dahil kasalukuyan siyang nasa isang IPO event. Narito naman ang kanilang magkakasunod na talumpati. Sabi ang tibay naman ng glass ceiling na yan. Gayunpaman, we will keep on pounding that glass ceiling. With determination and with patience, babasagin po natin ang glass ceiling na iyan. Gagawin po natin kahit ang mahirap. At di naman po yan naiiba sa karanasan nating mga Pilipino, di ba? Ang turismo po, yan po ang unang-una nating reforma na ipagpapatuloy at isusulong. Dahil po dyan po ang asenso, dyan po ang magbibigay ng trabaho at mga kabuhayan sa ating mga kababayan. Bilang dating Food Security Secretary, nakita natin na ang sugpo sa pagbaba sa kahirapan at sa pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin tulad ng bigas, karne, gulay ay ang dagdag na suporta sa ating mga magsasaka. Tuloy naman ang kandidatura sa pagkasenador ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino bilang isang independenteng kandidato. Ito ay sa kabila ng kinaharap na Playgirls controversy. Narito naman ang kanyang pahayag. I already issued an apology. On bended knees and with all humility, I even asked that I be delisted from the Liberal Party senatorial slate. I even asked that I be considered resigned effective immediately. Tapos na siguro yan, we move forward. I'd like to talk on substance. Tolentino ang pagbuo ng tanggapan na Disaster Recovery and Rehab, maging ang pagkakaroon ng rehabilitation fund ng mga komunidad para sa mabilis na pagresponde sa oras ng kalamidad. Independent candidate din si Pasig City Representative Roman Romulo na target ang isang matibay na middle class at pagpasa sa Freedom of Information o FOI bill. Gayon din si Mig Zubiri na mas piniling tumakbo mag-isa. Guest candidate din umano siya ng Pochis Tandem. Pakinggan naman natin ang paliwanag ni Mig Zubiri. Ako'y naniniwala mas maganda po ang magiging tungkulin ko bilang senador kung tayo po independente. I believe I can serve the people well. We will have no compromises. We will be able to serve better.
Kirby, tatakbo rin bilang senador si dating traffic czar Romeo Maganto habang nakatakdang maghain ng kandidatura para sa re-election ng isa pang LP bet o senatorial bet na si Senador Ralph Recto mamayang ng hapon. Kirby? Right. Ria, kapansin-pansin na karamihan sa mga nag-file ngayon ng COC ay opisyal ng gobyerno o yung kasalukuyan pang nagtatrabaho sa gobyerno. Ano ba ang panuntunan ng COMELEC tungkol dito at meron bang silang posisyon tungkol doon sa paghahain ng COC ng mga opisyal pa ng pamahalaan? Okay, Kirby, ayon sa COMELEC, ipso facto, automaticong resigned yung mga opisyal na appointed o designated yung posisyon. Halimbawa ay Justice Secretary o kaya naman ay Food Security Secretary. May option din naman sila na mag-resign na ng mas maaga at yun nga ang sinasabi ng COMELEC na moral bond or moral commitment sa taong bayan para walang pagdududa na gagamitin yung posisyon para nga sa halalan. Samantala, kung appoint or kung elected naman yung isang opisyal, halimbawa senador, re-election o isa pang mataas na posisyon, ay pwede niyang balikan yung posisyon niya kung hindi siya manalo doon sa hinahangad niyang pwesto ngayong halalan 2016. At kung manalo naman siya doon sa inaasam na posisyon, ay agad niyang babakantihin yung pagkasenador man o iba pang elected positions. Ria, just a follow-up question. Ano naman sa tingin mo ang posisyon ng COMELEC doon naman sa mga may pending na kaso kaugnay? For example, sa Ombudsman o kaya sa Korte Suprema, ano naman ang take dito ng COMELEC? Okay, ilang beses nang ginigiit ng COMELEC na ministerial duty nila ang pagtanggap ng COC ng kahit sino man. Dahil ayon nga kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nakasaad sa batas, literal na nakasaad sa batas, na kahit kanino manggaling ang COC, hindi man siya qualified, ay trabaho po ng COMELEC na tanggap. Sabihin, kahit din may pending case ang isang nais kumandidato, ay tatanggapin pa rin ng COMELEC ang COC nito. Ngayon, kung yung isang tao naman o ibang partido, nakikita nila nga may grounds ang kalaban na candidate o ang isang nagnanais na tumakbo, may grounds siya para ma-disqualify sa pagtakbo nga sa halalan, ang panawagan ng COMELEC ay maghain po kayo ng kaso dito sa law department nila. Ibang balita naman tayo, Ria. As of this time, ilan na ba yung total number ng mga naghain ng COC ngayong araw, sa ikatlong araw ng paghain ng COC ngayon dyan sa COMELEC? Okay. Sa hawak kong impormasyon mula sa COMELEC, yung pinakahuling datos nila as of 10:30 kaninang umaga, 44 na po. Simula first day po ang bilang ng mga naghain ng kandidatura para tumakbo sa posisyong presidente, 10 sa vice president, 44 sa Senado at 31 naman sa party list o mga party list organization. Ito po yung datos ng punong tanggapan ng COMELEC dahil dito po inihahain yung kandidatura ng mga national candidate, which includes president, vice president, senator, as well as party list organizations. Alright, Ria, marami yung mga naghain ng kanilang certificate of candidacy ngayong araw. Nung Lunes, ganun din yung naging kaganapan. Ano ngayon ang mood o ambience dyan sa may Palacio del Gobernador? At napansin namin, medyo basa ang kalsada. Kamusta yung ating mga kababayan? Meron ba silang o handa ba sila doon sa pagbuhos ng ulan na ito? Okay, medyo umambon nga kanina at makikita natin sa likod natin na onti na rin yung mga tao. Pero kaninang umaga, mistulang piyesta dito sa labas ng punong tanggapan ng COMELEC at yun ay mga nila Alma Moreno at saka ni Francis Tolentino, ni Parañaque City Councilor Alma Moreno at dating MMDA Chairman Francis Tolentino. At kumpara dun sa 2 araw na nagdaan ng COC filing ay mas bongga o mas aktibo yung mga tao dito sa loob at labas ng COMELEC. At sa mga susunod na araw nga, which is on Thursday and Friday, ang huling araw ng COC filing, ay inaasahan nga na mas dadami pa ang tao dahil mas maraming individual na may prominenteng pangalan at batikan na sa politika ang pupunta dito sa punong tanggapan ng COMELEC para maghain ng kanilang COC.
Alright, well said. Maraming salamat sa mga update. Si Ria Fernandez po yan, nag-uulat mula mismo sa COMELEC sa Intramuros, Maynila.